Ganyan lang. Ano, okay na yan? Okay na yan. Try natin. Woo! So, first time ko maggamit ng mic. Tingnan natin kung karapat dapat ka ba magsasapag salita. Putang ina. Nabuhulol pa gago. Pero anyway, first time ko maggamit ng mic habang nag habang nagmumotor. So ano siya, dagdag distraction kasi ako pa naman sanay ako na nakafocus lang ako sa nakafocus lang talaga sa kalsada. Let's say kung kaya ko mag-multitask habang nagsasalita, habang nagdadrive, nagsisipag-daldalan, parang gago lang. Yun lang, mag-isa ka lang. Wala naman talaga tayong kasama eh. Charot lang. Pero let's try kung maganda ang kalabasan na itong gagawin na naman natin na to. Itong ginawa kong mic, ano lang to? Kasi yung Insta 360 ko, meron yung Bluetooth. Tapos para may connect mo siya, kailangan mo siya i-set sa stereo bago mo siya may connect sa Bluetooth. Ayun, tingnan natin kung magiging maganda yung quality bago ako bumili ng yung mic talagang para dyan talaga sa Insta 360. Kasi kailangan ko ng yung talagang solid na mic. Kasi di ba dalawa ang camera ko? Insta 360 at saka S Pro. So ngayon, ito-try ko lang muna dito sa sa Insta 360 natin. Kung magiging maganda yung response ng boses natin. Or kung karapat dapat na ba na magsasasalita habang tayo nagmo-motovlog. Grabe naman yung kalsada dito. So, let's see. Sana maganda ang kalabasan. Yan lang yan. Hindi ko alam kung sasabihin ko. Ang gago. Pero yun, maniniwala lang naman ako ngayong araw eh. Sana maganda ang kalabasan ng ating koleksyon ngayong araw. Kasi ano ba ngayon? Anong araw nga pala ngayon? October 15. October 15, Tuesday na ata ngayon. Tuesday na. So, malayo pa yung weekend. Pero nag-iisip na tayo kung saan tayo pupunta. Pero yung mga nagmamahal dyan sa akin, mga followers, mga nagla-like, mga napipilitan, sa November 8, November 9, November 10, next month, pupunta kami ng Marilaki. Kasama ko dyan si Ronnie, si Atty. Sana kasama pa yung ibang tropa natin. Yan, si Sir Kyle, si Vivo Max, si Michael, sana sama-sama pa rin. Lalo na si si Sir Charles, si Sir Brian, sana sumama sila. Sana sumama yung team ACP para mas masaya. Pero wala, scam pag sinabing chill ride sa mga kasamahan natin. Walang chill ride dyan. Umulan man yan, umaraw, maliwanag, madilim. Wala yan, walang chill ride dito. Sabagay nga naman, boring nga naman yung chill ride eh. Lalo na kung kasama mo yung mga tropa mo. Sabagay, depende naman kasi yan sa samahan eh. Yung kasing mga tropa pips ko, talagang, hindi sila marunong mag-chill ride. Iba yung chill ride sa kanila. Kaya, scam pag sinabing ganyan sa tropa. Nai-imagine ko na parang baduy pag pinakinggan ko na yung sarili ko mamaya. Kasi mamaya ma-edit ko tayo, uwi ako ng maaga. Punta lang ako ngayon ng Kalabanga, and then balik na aga, and then uwi tayo, and then pakinggan natin kung okay na ba ako
nagdadaldal habang nagdadrive. Sa akin, dahil first time ko to, medyo nakakailang kasi syempre, sanay talaga ako na nakafocus lang ako sa kalsada, and then bahala na yung camera ko sino titingnan niya, o bahala na sa pag-edit ko kung saan ko itatapat kasi ano naman yan 360 naman yung gamit natin. Pero sana maganda yung kalalabasan natin. Then dyan, sa paglilibot kong to, isa sa mga kinukunan ko yung mga talaga, yung mga nangangamote sa pagdadrive. Yung last time na video, merong kamuting jeepney driver biyaheng Calabang Gatonaga. Talagang naisipin niyo yun? Umovertake siya ng 2 lane tapos parang overload pa yun. Tapos nag-ano talaga siya, nag-overtake siya sa kahit alanganin lugar. I mean, alanganin na space talaga. Kasi 2 lanes yun, tapos may mga salubong pa. Talagang pinipilit niya eh. Kadalasan kasi sa ating yung mga jeepney driver dito sa lugar natin, nagmamadali sila, naiintindihan natin yan, para mauna sa pila. Pero nawawala sa priority nila yung safety ng mga pasahero. So, yun lang yung nakakabahala doon. Grabing init ngayon. Pag ganitong oras, nalilate pa din ako eh. Dahil yan hindi ako makatiis talaga na lumabas ng bahay na madumi yung gagamitin kong motor. Talagang nililinisan ko talaga siya bago lumabas. Parang hindi ako parang madidisgrasya ako in short. Pag madumi yung natin, yung sasakyan natin. Gusto ko kasi laging malinis eh. Ayoko na kung mga dumi-dumi. Daan tayo dito sa Daan tayo dito sa shortcut na. Kasi super late na tayo. Dapat nga gagamitin ko yung R3. Kaya lang medyo nakikita ko yung langit eh. Parang sisimula magkulimlim eh. Nakakapagod maglinis. Buti itong Aerox medyo madali-daling linisan. Kaso, pag ito ang gamit ko tapos umulan, sigurado yung likod ko. Kung gaano kadumi yung kalsada, gano'n na din kadumi yung likod ko. Wala akong tapaludo sa likod. Pag wala kasi nung tapaludo, ang gandang tingnan, ang cute. Pero yun nga lang yung doon, yun yung consequence doon. Talagang pag umulan, siguradong dudumi yung likod nyo. Medyo na-struggle ako pag nagsasalita habang nagdadrive. Nakahati yung attention ko. Parang tulad ngayon, nakahati na yung attention ko. Joke lang. Wala naman. Baka sa susunod, sana naman, bigyan na tayo ng load ng angkas dyan. OBR man lang. Wala pa din eh. Ang tagal ipadala ni Lord. Pero hindi naman. Ako naman hindi nagmamadali na. Ako yung magpupokus lamang sa business. Magpapayaman tayo. Kapag mayaman na tayo, bibili tayo ng Lamborghini. Sana. Yun talaga yung pinaka-dream ko kasi alam mo, wala naman masama na mangarap ka ng mataas. Dahil buhay mo naman yan eh. Pero ako talaga, yung sinasabi kasing life, ito yung life eh. Pero gusto ko yung mas mataas pa. Literal na yung gusto ko talaga mabili yung mga gusto ko. Kaya todo kahit ako sa buhay.
Kaya simula ngayong araw na to, magfo-focus talaga ako sa negosyo. Sobrang focus talaga. Tapos pag-i-enjoy yun, rides. Regalo natin sa sarili natin yun sa buong week na pagpapagod. Huwag kayong manghinayang na i-treat yung sarili ninyo. Lalo naman kung alam naman ninyo sa sarili ninyo na solid yung pagtatrabaho nyo para sa ninyo. Para sa mga sumusuporta sa inyo sa buhay. Basta alam mo naman worth it yung ginagawa mo. Bilhin mo anong gusto mo. Bilhin mo ano yung magpapasaya sa'yo. Puntaan mo ano yung magpapasaya sa'yo. Literal. Ahaba ang buhay mo. Happy life. Long life. Pero habang nagsasaya ka, huwag mo kalimutan mag-grind. Kasi baka puro sa'yo na lang ginagawa mo, wala nang grind. Diba? Magugutom ka nun. Hindi pwedaan. Paano ka meron ng happy life kung wala kang pera? Mahirap ang buhay pag wala kang pera. Tsaka iba yung trato sa'yo ng tao pag wala kang pera. Promise. Yan, legit yan. Legit yan. Pag wala kang pera, wala kang kwenta. Noong panahon siguro pwede pa yan, pero ngayong panahon na to, ganitong sistema, wala kang pabil pag wala kang pera. Kaya yung mga dyan, yung mga followers natin dyan so grind lang kayo ng grind. Grind lang ng grind. Para literal na happy life. Maliit man ang kinikita mo, malaki man yan. Basta kung consistent ka, yung maliit, lalaki yan. Baka iba iniisip niya na lumalaki Ang ibig kong sabihin na lumalaki, yung kinikita natin sa araw-araw. Pinagdidiskartehan natin para magkameron ng pera. So, yun. Basta maging patas tayo all the time. Yung mga natin dyan, yung mga utang na dapat bayaran, ay dapat bayaran. Huwag natin sa walang bahala yun. Kasi tandaan natin, yung nautangan natin sa oras na wala tayo, andun sila. Tulad ko, tamo, nagpautang ako sa oras na walang-wala ka. Tapos nung meron ka, hindi mo na ako naaalala. Butsang gala. Madaming ganun. Hindi lang ako nakaka-experience nun. Sobrang dami. Sabihan daw, ganyan daw pag Pinoy. Pero hindi naman ako naniniwala lahat ng Pinoy ganyan. Madami pa din maayos na kausap pagdating sa utang. Saka tamang pakikisama na din. Sa mga nagpapautang din naman, ako makasuggest ko lang, kalma lang kayo lagi. Huwag kayong mag-initan ng ulo. Sure. Pero totoo naman na nakakainit ang ulo kapag paulit-ulit ka na lang naniningil tapos hindi ka naman binabayaran, puro baka ako. Nakapanginit ang ulo, pero masasuggest ko na hanggat kaya mo pasensyahan, hanggat kaya sagad mo, kung sagad ka na, meron pa yung sasagad, kaya pa yan. Intindihin mo lang. Para hanggang sa tuloy na mabayaran ka. And then sa ulitin, kapag umulit-ulit siya, balikan lang doon sa maliit na halaga. 3,000, 4,000, 5,000, pwede na. Tapos, yun, subukan mo ulit siya. Then kapag okay naman, di tuloy-tuloy ang negosyo. Ganun lang yun. So, ayun lang makasuggest ko. Okay? So, wala naman problema kapag ganyan Diba?
Ang sinasabi ko lang naman is, hanggat sa mapagpapasensyahan mo, hanggat sa may iintindihan mo, sige lang, yan lang yung may tuturo ko sa inyo. Okay, bukas. Oh, basta yan lang masabi ko, tulad ganito, bukas daw. So, intindihin nyo lang ninyo, hanggang bukas na lang ulit. So, subukan ninyo ulit bukas. Diba? So, wag kayong mag-init ng ulo. Yun yung pinaka-importante dun eh. Intindihin nyo sila. Ayan, senyas sila kapag magbabalik, sigurado yan, asahan nyo. Basta tiwala lang sa kliyente. Huwag yung papakita na mainit ang ulo ninyo. Wala, pag sinabing bukas, hindi bukas, okay lang, sige G, bukas. Bukas ulit. Hanggang sa matapos yung utang, ganun lang yun. Kasi yung mga nangungutang, alam niyo yun, lagi ninyong ilalagay yung sarili ninyo sa sitwasyon nila. Bakit kaya hindi nakakabayad, no? So baka may ganyan na problema. Ganun yung pinaka-the best na gawin ng mga nagpapautang para hanggang sa mabayaran kayo. Talagang ganyan yung consequence. Kapag ganito yung negosyong pinasok mo, so dapat handa ka dun sa ganun na kalamidad. Kalamidad ng tawag ko ah. So dapat handa ka sa ganun na bagyo. Kasi yan yung pinasok mong negosyo, kailangan mo pabahan yung pasensya mo, kailangan mo intindihin. Hindi yung hindi pwede kasi yung parang mag-boyfriend, mag-girlfriend kayo na pag nagtampuhan. Hindi mag-uusap ng ilang araw, 1 week, ganito, ganyan. Minsan magkukulog, magbe-break. At dito hindi ganyan. Lifetime hanggat sa mga bayad dyan, iintindihin mo yan. Ngayon, pag umulit pang umutang, pag-isipan mo naman mabuti. Kasi pinagdaanan mo na yung hirap eh. Yung hirap na singilin siya. So, yun lang yung pinakamahirap doon. Pero, tsaga lang. Tagaan lang dito kasi alam nyo, dito nagsimula lang din naman ako dito, maliit na halaga. Sa totoo lang. Maliit na halaga lang dito sa negosyong to. Taga lang ako. Alam nyo ba na pinakaunang service ko dito is Chinelas. Chinelas ang pinakauna kong service. Simula doon sa pinagre-rentahan ko hanggang doon sa market na pinakauna kong kliyente, isa lang yun. Tapos araw-araw ako nagtyaga hanggang sa dumating tayo sa ganito ng sitwasyon na medyo nakakaawad-awad na din kahit pa paano. Hindi pa naman mayaman. Tama lang. Masasabi kong tamang masipag lang, kaya meron ako ngayon. Of course, dahil na din sa suporta ng family ko, lalong-lalo na ang mother ko. Ako talaga dito nagsimula ng business na to. Pero syempre, hindi ko naman to kakayanin na mag-isa lang. May mga tao pa din sa akin na sumuporta, naniwala na kaya. Kasi alam mo pag may paninindigan ka tapos may goal ka sa buhay, sarap. Sarap kapag yung may goal ka sa buhay tapos dumating yung oras na makukuha mo na, nasa kamay mo na. Sobrang saya as in. Walang halong biro. Talagang sobrang saya. Ako, proven and tested ko. Sobrang saya. Isipin ninyo noon, chinelas lang ang service ko. Ngayon dito sa sitwasyon ko, every morning, tuwing umaga, ang tagal ko magpili ng service ko anong gagamitin ko dahil hindi ko na alam kung anong gagamitin ko. Hindi sa pagpapayabang ha. Talagang masipag lang talaga ako. Talagang yung mga gusto kong bilhin ng bata ko, sabi ko, one day, mabibili ko din mga to. At, mapapasakin din mga to. Yun yung sabi ko sa sarili ko. Naniwala ako sa sarili ko kahit yung iba hindi na naniniwala. Alam ko kaya ko. Kaya kayo, ikaw nanonood ka, promise kaya mo din.
Kaya mo yan. Walang imposible, putang ina. Sobrang sayang mabuhay, pero sabayan mo ng grind. Kasi puro masaya, putya, tapos wala kang grind. Paano ka sasaya dyan? May imbiyer na may imbiyer na sa buhay yung asawa mo, may asawa ka na. Baka tuwing uwi mo, yung damit mo nasa labas, walang pagkain. Ang pagkain nyo, away, sa umaga away, tanghali away, gabi away. Ganun pag walang pera. Pero pag mayroon ka naman kinikita at na susustain mo yung kailangan ng pamilya mo, aba, mayroon ka pa niyang painom-inom every weekend. Pre, happy life na eh. Happy life, long life. Ay, naku, kung saka, ito mamaya pag pinanood ko to, mukhang pagtatawanan ko lang yung sarili ko. Sa totoo lang. Pagtatawanan ko yung sarili ko. Hindi ko kasi gusto yung boses ko sa mic. As in, hindi ko gusto yan. Minsan nga, gumagamit pa ako ng yung pang-edit ba, para umiba lang yung boses ko. Kasi nahihiya talaga ako eh. Pero siguro sa araw-araw kung ganito, dahil naka-helmet naman, hindi naman nakikita yung buha ko. Hindi naman nila nakikita na nagsasalita ako, di ba? So baka maging walang hiya na ako na ito sa susunod. Pero subukan natin naman, di ba? Sana susunod, makabili tayo ng intercom, tapos may OBR tayo, yan. So pag may OBR ka, tapos may intercom ka, ang sarap pagkwentuhan habang siguro ang saya nun. Natry ko na din naman OBR, pero wala kaming intercom, so hindi kami makapag-usap ng maayos, lalo na pag dala ko yung R3. Puta, wala na itong maririnig, kundi yung tambutso. Pag nag-rides kami tuwing linggo, umaga hanggang gabi, pag uwi ko ng bahay, tapos nagpahinga ako, naririnig ko pa yung tambutso ng R3. Ganun siya, nakakatrauma. Pumipiyok na ako Ganun nakakatrauma yung tunog ng R3 niya. Oo sa una, maganda siya. Pero pag nakababad ka, lalo na sa driver, nakababad ka, puta. Kung hindi ka sanay, mabibingi ka eh. Lalo na pag nilagay ko yung HP acrophobic ko na talagang sobrang ingay talaga nun. Kahit ako, nagato kalabangga lang, nagre-reklamo. Kahit ako nagre-reklamo talaga. Talagang yung air drum ko, bumidigay talaga. Lalo na kapag umihirit, puta, grabe talaga sin. Hindi nakakatuwa yung tunog. Hindi na siya nakakapag-wow. So, ito, kalabangga na to. Ay, nako. Makulimlim na naman. Sana wag naman. Sana, makauwi ako nang hindi umuulan. Kakawashing ko lang eh. Washing ko lang nito. Dalawang motor lang na washing ko kanina eh. Hindi ko na nga kinaya yung isa eh. Limlim na naman. Tapos tatambay tayo dun sa mga tropa natin sa sa G-Tech. Sa kay Sir Roning Shop. Tambay tayo dun ng konting oras. Yosi, kahit konti lang. Yung mga isang and dalawang yosi lang. Tapos uwi na. Yan. Dito na tayo sa market. Hello, test mic. Yan. Nahiningi lang tayo, saglit lang. Yan yung
pag inulugan ka, okay. Kapag hindi kayo inulugan, yun yung lagi kong sinasabi, di ba? Huwag iinit yung ulo ninyo. Pag hindi kayo inulugan, okay lang naman. Wala namang problema eh. Kasi meron pa naman bukas, di ba? Huwag na huwag ninyo ipapakita sa kliyente na, hindi kayo inulugan, tapos ano na kayo, magmumusamot na kayo. Huwag ganun. Kasi, di ba lagi kong tinuturo sa inyo na ilalagay ninyo yung sitwasyon. Then, tinggilan, lagi ninyong ilalagay sa sitwasyon. Yung sarili ninyo, lagi ninyong ilalagay sa sitwasyon ng kliyente. Tulad ngayon, di ba? Inulugan tayo. So, okay ang ganun. Yun yung lagi kong tinuturo sa inyo. Maging kalmado sa lahat ng oras. Di ba? Yun yung pinaka-importante doon. Kasi, pag hindi kayo umalma, mahirap. So, ikakat natin yun doon. Ikat mo yun doon. Dahil, yung ibang kliyente natin, ayaw nilang makita sa mga video, ganyan, sa iba. Privacy yun, privacy. So, hinat ko yung video pagpasok natin ng market kasi may mga client kasi alam mo, yung mga sensitibo din naman yung sensitibo sila. Hindi okay sa kanila na nakikita sa social media. So, respetuhin natin ang ganun, di ba? Kumbaga, love lang. Para magrespetuhan tayo. Respetuhin ko sila, respetuhin din nila ako. So, pantay lang. Patas-patas lang ba? Kasi pag dito sa negosyo, hindi ko masyado sila, hindi ko pinapakita yung mga, hindi ko pinapakita yung mga kliyente ko. Kasi yun privacy nila yun. Tamang ipapakita ko lang ngayong ito. Motor-motor lang tayo. Tamang panggagago lang sa kalsada. Tapos, hulihin natin yung i-video natin yung mga violators. Tulad ko, violators din ako eh. Aminado din naman ako dun eh. Pero itong gamit ko si G1 yun ah. G1 Tropa Tips. Anong gamit niya? Max? Paiba-iba yung motor ni G1 eh. Minsan meron ako nakikita Raider doon, Aerox. Ngayon parang NMAX yung dala niya. Bali mamaya i-review natin yan. Reviewin natin yung ano yung dala niya. Kadalasan sa pag-video ko sa araw-araw. Mga binabatay ko yung mga violators eh. Lalo na yung mga tricycle driver, mga jeep. Para makarating sa LTFRB yung yung mga mali nila dahil hindi lang isa yung dala nilang buhay, di ba? Ang dami nilang dalang buhay. Sa kanila nakasaalang-alang. Di mo yung jeep na yan, di ba? Ilang buhay ang dala niya. Kaya yan yung mga binabantayan ko talaga eh. Tapos pinupush ko talaga yan. Sana naman yung mga followers ko, i-share niyo lang i-share. Para makarating sa LTFRB nang matuto yung mga driver na yan. Yeah. Driver, isa din akong violators. Gago. Sa din. Yeah, daddy. Lalo ito, ikaw, Daddy Rod. Alam mo yan. Isa din violators. Pero yun na lang, magbantayan na lang tayo. Kailangan, maninigilan tayo guys. Saglit lang.